Another tutorial tayo mga ka-basic. So sa video po natin ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano i-enable yung ating NTP server. So since nakapag-configure tayo ng ating Active Directory, kailangan synchronize yung time ng ating mga client PC dun sa ating domain. So ganito lang kung paano i-configure or paano natin i-enable yung ating NTP server. Punta lang tayo sa ating server manager, tapos sa tools, tapos group policy management, and then under ng domain, meron ditong may company.net. Usually dito natin yung gagawin sa default, pero gagawin natin ngayon dito sa group policy object, kikreate tayo ng bagong policy. So papangalanan natin to na NTP. Okay. And then, etong NTP na to, yung bagong gawa natin, right-click mo lang, tapos, edit. So, palakihin lang natin. Dito sa, under ng computer configuration, punta tayo sa policies. Tapos, administrative templates. Tapos, sa system. Meron ditong Windows Time Services. Ito. Drop down lang ulit natin siya. Tapos sa time providers. So kung mapansin nyo, naka-not configure. So dito sa ating configure Windows NTP client, right-click lang natin siya tapos edit. Ang gagawin natin, i-enable natin to. Ngayon, dito sa type, nakalagay sa kanya NT5DS. Gawin natin siyang NTP. Yan. So, yung server, yung sa Microsoft. Yan. Tapos, apply natin. Okay. So, ngayon, naka-enable na siya. Punta naman tayo dito sa NTP server. So, right-click natin, edit, tapos, enable lang natin to. After ng enable, apply natin, tapos, okay. So, ngayon, kung mapansin nyo, ganito na yung pagkakaiba niya. Ayan. Tapos, ngayon, pwede natin itong i-close. Ngayon, kapag kinlik natin yung NTP, wala pa siyang, hindi pa siya effective dun sa mga PC. So, palakihin natin para makita nyo ng mas malinaw. Pwede nyong gawin to sa lahat or dito sa may company.net. Kumbaga, para pangkalahatang settings na. So, right-click kayo dito, link to an existing GPO, NTP, tapos okay. So, ngayon, dito siya mapupunta. Tapos, ang gagawin natin, naka-no yung enforce, right-click mo lang, enforce. So, ngayon, lahat ng client PC or users na magla-login, automatic, kung ano yung time ng inyong domain, yun yung magsisynchronize ngayon yung mga PC doon sa inyong domain. Kasi ang nagiging problem minsan kapag iba yung oras, lalo na pag may problema na yung battery ng motherboard, iba yung oras ng PC, ng mga client PC. May mga cases na hindi sila nakakapag-browse sa internet o kaya may mga cases na hindi nag-update o kaya nare-restrict sila dahil doon sa time hindi match yung time o kaya malayo yung time, minsan nasa 70s, depende sa nangyayari kung anong time na set doon sa PC na yon. So sa NTP kasi pag in-enable natin sa lahat ng magko-connect dito sa inyong domain, magsisynchronize na yung time dun sa lahat ng computers na naka-connect sa domain. So, wala na kayong magiging problema sa time. Kahit na may mga sira na yung battery minsan. Kasi yung board kasi ng CPU, kapag nasira yung battery, kapag in-unplug mo siya sa power, nagkakaroon na ng problema. Nagre-reset yung CMOS niya. So, nawawala yung time.
So, ayun lang mga ka-basics. Napakadali lang na gawin yung sa NTP configuration sa ating group policy.